Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Gemini, this is going to be your reading for Silip sa 2025. So, titignan po natin ang major energy ninyo for each month for the entire year of 2025. Kaya bubunot ako ng isang card for each month po for the entire year. So, ito ay para sa January, February, March, April, May, June. July, August, September, October, November, and December. Alrighty. Let's see. For January, we have 6 of Pentacles. Ayan. So, dito makikita, no, ang generosity energy. At some point, diba, sa buhay natin, tayo yung nagbibigay, nagsishare, tayo yung blessed. With so many beautiful things, kaya tayo yung kailangan magbigay. At some point, tayo rin yung nangangailangan ng tulong, no? And in this case, sa 6 of Pentacles, mayroon kayong mga pangangailangan rito, lalo-lalo na pagdating sa pera, or pagdating sa emotional support, no, from other people. Makukuha nyo yan. That will be met. Kung ano yung needs ninyo at that time, that will be met, no? You will be provided, people will be sent towards you to provide yung ano man ang pangangailangan ninyo dito, Gemini. Kaya, you don't have to worry about anything. No? Kung ano man ang kailangan ninyo, may mga pagkukulang dyan na mga bagay-bagay, makukuha ninyo yan. Pagdating ng February, we have Hermit energy. Maring meron ditong pangangailangan kayo ng pagninilay-nilay, pagmumuni-muni, re-evaluation of your life, reassessment, no, ng buhay ninyo. Maring kailangan ninyong gawin yan around February. Maring meron kayong mga kailangang malaman dyan na mga guidance ng Divine Universe na maririnig nyo lang when you do meditation, when you do solitude, no, na makapagnilay-nilay kayo. Maybe that is the only time na maririnig ninyo yan at kailangan ninyo yan, no, to help you navigate your situation, no. So, kailangan ninyo dito na mag-solitude. Spend time by yourself. Walang gadgets, wala mo nang kausap, walang distractions, no? Para makapag-connect kayo sa soul niyo at sa inyong intuition. In March, may mga sudden changes dito na mangyayari. May mga pagbabago, transformation na hindi ninyo inaasahan na maaring mangyari around March. At mga hindi ninyo ito plinano, hindi ninyo ito ginusto. But this is divine timing, no? Divine timing has come na dito sa kung ano man ang sitwasyon na to, ano man ang area ng buhay ninyo na nandito ay kailangan ng magbago. Kailangan na magkaroon ng adjustment, no? So this could be in any area of life, depende sa inyong sitwasyon. But kung saan kayo dadalhin ng pagbabagong ito, this is where you need to be at this time, no? Destiny. Destiny is at play. Kaya dadalhin kayo ng pagbabagong ito doon sa kung saan ang inyong destiny. Okay? So, pagdating ng April, ang galing, 'di ba? Ang galing ninyo sa trabaho, ang galing ninyo sa career ninyo, that will be highlighted around this time. Makikita dito yung sipag ninyo, yung tiyaga, yung diligence ninyo, yung galing ninyo, 'di ba? Your heart and soul will be on display dito talaga sa mga ginagawa ninyo, sa trabaho ninyo, no? At maaring ma-recognize kayo dito
kayo mismo, yung galing ninyo, yung effort ninyo, yung resulta ng trabaho ninyo will be recognized by the people around you. Kaya maaring ma-offeran ka din dito ng promotion, ma-offeran ka dyan ng pay raise, scholarship, mabigyan kayo ng bonus, yung ganon. Kasi job well done kayo dyan, no? So yung effort ninyo talagang magbubunga na. Pagdating ng May, we have Six of Swords. This is moving on energy, no? So meron ditong pag-move on na mangyayari. Maaari nanggagaling kayo dyan sa isang sitwasyon na toxic, nanggagaling kayo sa sitwasyon na nakakapagod na, nakakasawa na, unhealthy na para sa'yo. So whatever situation that is, it could be trabaho, relationship, pamilya, no, career, whatever it is na parang suffocating na para sa'yo, you are going to remove yourself physically from that, no? Kaya you are moving on. So maaaring mag-relocate ka dyan, aalis ka physically sa lugar na yan, sa sitwasyon na yan, no? And you are heading towards a place wherein sa tingin ninyo doon kayo magiging masaya, doon kayo magiging safe, doon kayo magkakaroon ng peace, no? Pagdating ng June, so travel, no? Maaaring mag-travel kayo dyan. Pagdating ng June, merong magandang opportunities dito na paparating sa inyo. So siguro kung saan man kayo pupunta rito, maaaring dyan na kayo makakakuha ng trabaho, no? Kasi si Queen of Pentacles, maaaring merong mag-o-offer sa inyo rito ng trabaho, career, business venture, no? At kung ano man ang pagkakakitaan ninyo, yung bibigyan kayo dito ng offer na could be the source of your abundance, could be the source of your financial freedom, no? Financial prosperity. Kaya maganda rin ito, no? Maganda rin si Queen of Pentacles, lalong-lalo na pagdating sa money, career, and finances. Pagdating ng July, we have 10 of Pentacles. So, napakaganda. Napakaganda. Kasi rito, may pera na kayo, no? Or maaaring, meron na kayong established na source of income. Meron kayo ditong siguradong pagkukuhanan na ng inyong kaperahan, no? Dito, this is also about wealth, financial gain. You have that opportunity rito to establish your financial future. Meron na kayo ritong siguro ang iba sa inyo nakapag-establish na siguro ng inyong financial security and stability, hindi lang for few months but for many years, no? So siguro nakapag-ipon na kayo rito, no? For most of you, maaaring at this point nakapag-ipon na kayo. So masaya na ang pamilya kasi secured na kayo financially. Everyone is aware na meron na kayong pera, na meron na kayong mapagkukuhanan ng pantusto sa inyong mga needs, no? Pagdating ng August, we have the Lovers energy. This is decision making na kinakaharap ninyo rito. And this could be related to relationships. Maaring meron ditong pagle-level up ng commitment ninyo with your person. Or kung single kayo, baka yung decision na kailangan ninyong gawin dito is kung papasok na kayo sa bagong love relationship, no? Yung ganon. So, that could be on that area ang focus ninyo. Pagdating, holy moly, ang ganda nito. Pagdating ng September, magliliwanag ang lahat. Magliliwanag ang buhay ninyo. You're going to be very successful. Material success nandiyan dyan. Financial success nandiyan dyan. Success sa pagharap sa hamon ng buhay, sa mga problema, pag-angat sa buhay, nandiyan dyan, no? This is really a beautiful energy. Kasi magliliwanag ang lahat. Positive changes coming your way. Magiging maayos na ang buhay ninyo rito. It might not happen, di ba, in a flick of a finger. Hindi naman to instant, but at least you're going to start to embrace success
and you're going to start embracing positive changes sa buhay ninyo. Magiging maayos na ang buhay ninyo from here on, no? For some of you, of course, hindi tayo pare-parehas, 'di ba, ng sitwasyon sa buhay. But at least, ano, yung energy na to hopefully might resonate, no, for the majority of you Geminis, no? But just take as it resonates, okay? But this is definitely a gorgeous energy para sa lahat. So, pagdating ng August, October, sorry. There's going to be a lot of opportunities na maaring dumating sa inyo. And always remember na kapag meron tayong maraming pinagpipilian, parang nalilito tayo. So, the most effective way also para makapamili kayo ng maayos, nalilito man kayo, pero when you tune into your intuition kasi, you can expect na ida-direct kayo nito sa tamang desisyon. So, allow your intuition to be your guide dito, Gemini. Okay? Allow your intuition to be your guide para nang sa gayon, mapili ninyo or mapunta kayo sa tamang option, sa tamang opportunity. Okay? Pagdating ng November, we have Temperance, healing. This is about healing, no? Si Sun energy is also about healing. So, there's a lot of healing. So, there's a lot of peace dito. Towards the end of the year, you will be at peace, no? Mararamdaman na ninyo dito yung tranquility, yung serenity, yung peace that you've been longing for so many years, many months, no? Mararamdaman na ninyo dito kasi you will be healed. Kung ano man ang mga, kunyari, mga emotional troubles ninyo, no? May mga problema kayo, no? You will be healed, no? You will receive healing energy at magiging maayos ang inyong sitwasyon. Okay? So, kalmado kayo rito. Pagdating ng November, kalmado kayo, masaya kayo, masaya ang puso ninyo, yung ganon. So, pagdating ng December, we have Knight of Cups. Speaking of puso, there is an offer of love para sa iba sa inyo rito. Especially if you're single, no, Gemini. Maaaring meron dito mag-profess ng kanyang pagmamahal sa'yo, yung secret na pagmamahal. Maaaring merong magpapahiwatig dito ng kanyang romantic interest, may mandiligaw, merong for single, ha. Meron dito siguro magpo-propose sa inyo, no, depende sa inyong sitwasyon. New friendship also may come your way. Maaring meron kayong makikilala dito na bagong tao at maaring mauwi yan sa isang magandang pagkakaibigan na pagkakakilala ninyo. For others of you, maaring merong mag-a-apologize sa inyo rito. Kung meron man tao nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo in the past, no? By this time siguro, siyempre, Christmas season, 'di ba, in December. Kaya maaaring mag-approach sa inyo at mag-sorry na sa inyo, no? So good luck, Gemini. That's all I have for you for the entire year, no, of 2025. Thank you for watching. Love and light. Namaste.